Now, marami po tayong verse na babasahin ngayong hapong ito at magugulat po kayo mga kapatid na never will you understand fully na marami palang bagay tayong hindi pa alam na layunin behind sa ating pong mga pagsusubok, pagdurusa, at pipilitin ko po mga kapatid makapagbigay ng ilang dahilan sa atin kung bakit meron po tayong suffering o pagdurusa. Pero atin po munang basahin yung napakagandang bersikulo rito sa aklat ng Pedro. Una Pedro, 4:13. Ito po sabi, kung hindi kayo'y mga gagalak, sapagkat kayo'y mga karamay sa hirap ni Kristo, upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. In English mga kapatid, but rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's sufferings, that when His glory shall be revealed, ye shall be glad also with exceedingly joy. Hallelujah. Kayo po'y makakaupo na. A pleasant good afternoon again. I'm so happy to see our newly baptized. Some of them are here. Praise God. Tama ang inyong desisyon. Welcome to the house of the Lord. At mamaya may ibibigay po si Brother Joshua sa inyo, no? Na mga Bibles, I think, para ito ang inyong pagkain ng kaluluwa. At I think we have how many souls baptized in Jesus' name in our family day? Ilan po ang nabaptize? 30 at 3 mga kapatid. To God be all the glory. Salamat po. Thank you, Lord. Mga kapatid, siguro nagtataka kayo po ay naging mananampalataya na, pero how come hindi pa rin tayo exempted sa mga pagsusubok at sa mga kahirapan na nararanas ng tao na hindi naman mananampalataya? Di ba? Nagtataka tayo minsan, anong diferensya nung mananampalataya sa hindi? Samantalang yung hindi naman mananampalataya, ganun din. Dapat lang, di ba? Minsan iniisip natin kasi wala naman silang Diyos na kinikilala, wala naman po silang Diyos na pininiwalaan, hindi nga nila ginagalang ang Panginoon, pero yung nararamdaman nila, nararanasan nila, mga pagsusubok, kahirapan, nararamdaman rin natin. Tayo mismo na mga mananampalataya, na akala natin dapat hindi ganun. Pero ngayon mga kapatid, bibigyan ko kayo ng 100 hindi naman 100, 10 dahilan kung bakit ang mga Kristiyano na nagdurusa, nangyayari sa atin yan. Meron palang gantimpala. The title of our study today or sermon is The Rewards for Christian Suffering. Ang gantimpala sa mga mananampalataya na sumusuong sa matinding pagsusubok. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung mga dahilan na ibibigay ko sa inyo, hindi lang po ito para magdahilan lang. Sasabihin ko sa inyo, napakatindi ng mga dahilan na ibibigay ko sa inyo, na hindi pa ako aabot dun sa pinakadulo ng aking mensahe, dun pa lang siguro sa pangalawang dahilan na ibibigay ko sa inyo, tapos na po usapan, kumbinsido na kayo, na talagang hindi ka nagtataka bakit ikaw mananampalataya, ikaw na naniniwala sa Diyos, dumadaan sa matinding pagsusubok. Minsan iniisip mo, I don't deserve this, I am a Christian. And yet it happens. Meron palang gantimpala. Hindi sayang. Kung ikaw'y mananampalataya at sumusuong ka sa mga pagsusubok na ito, ikaw'y nagtatagumpay sa dulo, merong dahilan. May gantimpala palang naghihintay. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 1. Let's go right straight sa mensahe. Anong gantimpala, Pastor, meron sinasabi sa Biblia na makakamtan ng taong Kristiyano na nagdurusa?
Akala namin kasi pagdurusa, yun lang, tapos na. Meron palang gantimpala ito. Hindi pala sayang yung dinaraanan nating problema. 2 Corinthians 4:17 to 18 has something to say. Ano po ang sinabi sa 2 Corinthians? Marami po tayong verses na babasahin ngayon, pero napaka-importante na yung mensahe natin nakaangkla hindi sa salita ng tao, kundi sa salita ng ating buhay na Diyos. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Ikalawang Korinto 4:17 hanggang 18. First or 2 Corinthians 4:17 to 18, it says, ito po, pakinggan po natin. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalong bigat na kaluwalhatian, walang hanggan. Verse 18, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakita, kung hindi sa mga bagay na sa hindi nakikita, sapagkat sa mga bagay na nakikita ay may katapusan, sapagkat datapwat ang mga bagay na hindi raw nakikita ay walang hanggan. The Bible says that for our light affliction, meron ka bang pagsusubok ngayon? Meron ka bang tampo or meron bang mabigat sa iyong damdamin? Ang sabi ng Biblia, magaan raw yan. Sabi mo sa iyong katabi, magaan. Oh, bakit? Hindi ko marinig ah. Ano sabi? Magaan. Sasabihin ng katabi mo, hindi, mabigat. Sabi ng Biblia, magaan. One more time, magaan. Magaan, kayang-kayang. Kayang-kayang dalhin, mga kapatid. For our light affliction, which is for a moment, ay sandali lang raw. Ang tagal-tagal naman ang pagsusubok, ang bigat-bigat. Uy, mali. Anong sabi rito? Korinto, in the book of Corinthians, light affliction for a season. Temporary. Brother Elvin, temporary. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pinal, temporary ang iyong problema ang dinadaanan. Sige, diretso. Work it for you a more exceeding and weight of... Wow! Ayun pala yung number one reason. Glory. Kalwalhatian. Naintindihan niyo yung kalwalhatian? Glory po sa langit. Kumbaga, ikay nag-iimpok sa bangko ng savings. Pagka ikay na tumatatag, mga kapatid, sa mga pagsusubok sa dinadaanan mong problema, na kapag iimpok ka ng kalwalhatian sa kalangitan. At dahil ikay nag-iimpok sa kalangitan, aabot ka sa kalangitan. Tapos na po yung mensahe. Okay na to. Palakpak sa Panginoon. Ito pa lang tapos na eh. Kaya lang ang dami pa. Ang dami pa po, mga kapatid. Praise God. Sabi po sa 1 Peter 5:1 to 10, mga kapatid. Sige, babasahin ko po sa inyo. Sana lahat po may Bible pa rin. Kasi ang ating pong batayan ng preaching natin, salita ng Diyos. 1 Peter 5:1, 10, and 11. 3 verses separate. Verse 1, verse 10, verse 11. Ito po sabi. Verse 1, tama ba? Okay, 1 Peter 5:1. The elders which are among you I exhort, who am also an elder. Ayan, sa mga elder daw po. And a witness of the sufferings of Christ. Wala po rito na medyo nakatatanda na sa paglilingkod sa Lord. Ang nagugulat, nagdurusa ka? Kristiyano ka? Hindi na po katakataka. Lalo na sa mga elder ng simbahan. Matagal na po. Alam po natin na merong talagang pagsusubok, merong problema, may kapaghatian. Pero sabi rito, I exhort you who
am also an elder and a witness of the sufferings of Christ, and who a partaker of the glory and shall be revealed. Sa matatanda, ito po mga kapatid, yun nasabi ng Bible, wag po kayo masasaktan. Sabi po kasi sabi ba ni Makalintal ba yun o si Kuya Eddie, sa mga nakatatanda. Pero ang sabi rito sa Bible, basahin ko talaga, sa matatanda. Sa inyo, umaaral akong matandang kasamahan ninyo, isang saksi sa mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kalwalhatiang ihahayag. May bahagi tayo sa kalwalhatiang ihahayag. Glory in heaven. Glory to come. May gantimpala. Hindi po sayang ang pagdurusa kasama si Kristo. Pangalawa, eternal consolation. Eternal consolation. 2 Corinthians, mga kapatid, 1 verse 7. Ito po ang sabi, mga kapatid. Pwede ba natin munang palakpakan ang ating Panginoon? Parang simpleng salita, eternal consolation. Salamat, Panginoon, eternal consolation. Pero kung maunawaan mo lalo ito, my goodness, kaya pala tayo nagdurusa at nagkihirap, dumaraan sa mga pagsusubok, kasama si Kristo. Sa kabila nito, sa likod nitong may gantimpala, may kapalit na ibibigay ang Lord. Ano raw? Glory, number 1. Number 2, eternal consolation. Tagalogin natin, walang hanggang aliw. Basahin natin, mga kapatid. 2 Corinthians 1:7. Ito po sabi, and our hope of you is steadfast, knowing that ye are partakers of sufferings, so shall ye also be the consolation. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo, mga karamay sa sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Eternal consolation. Di ba minsan pagka sinusubukan tayo ng Panginoon, nabibigo tayo, parang minsan na-high blood, na sumasama yung ating timpla. Pero ito pala yung nasa likod na naghahantay. Sa mananampalatayang tapat pa rin kahit siya'y sumusuong sa matitinding problema. Na doon sa mga mababaw ang unawa, I don't deserve this, kaya hindi na lang ako magpapatuloy dyan. Puro problema. Noon pa akong naniwala, nagpabaptize, nung pa dumami problema ko, ay wag kang aatras. Kasi doon sa dulo, yun yung dapat mong matanggap. At kung hindi ka umabot sa dulo, paano mo matatanggap ang kaluwalhatian? Number 1. Paano matatanggap yung walang katapusang kaaliwan o aliw na galing sa Panginoon? Mag-isa ka sa trabaho, tinambak ka na papeles, halos wala kang tulog, pero kaya mo. Nagdurusa ka, pero kaya mo. Kasi may umaaliw sa'yo. Ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang waymaker, gumagawa ng daan para gumaan ang iyong dinadala. Mabigat man, nakakayanan mo. Kasama po yan sa eternal consolation. Asan man lang lupalop ka magpunta, naroon ng Lord. Aaliwin ka niya. Sasabihin niya sa'yo, anak, wag mong pakiramdaman na ikay mag-isa lang. Kasama mo ako. Aaliwin ka sa panahon na ikay nakakaramdam na ikay mag-isa. Ganyan ang Panginoon. He is a waymaker. He is a promise keeper. He is a miracle worker. A light in the dark. Purihin ang Panginoon. Mas maganda po kung babasahin natin sa mga taga-Roma. In the book of Romans 8:17, ito po sabi, mga kapatid. Kung mga anak, ayan na po kalagayan natin sa Lord, ay mga tagapagmana nga. So hindi lang tayo anak ni Lord, tagapagmana pa. Ano pa? Mga tagapagmana sa Diyos
Sino to? Kayo na mga mananampalataya. Kayo na bautismado sa pangalan ni Jesus. Kayo na sumusunod sa Panginoon. Kayo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Kayo na tapat. Ano pa raw? At ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kasama natin si Kristo, tagapagmana. At anak rin raw tayo. Ano pa? Kung gayon nga makapagtitiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumalhati namang kasama niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And if children, then heirs. And heirs of God and joint heirs of Christ, so be that we suffer with Him. Ayun. Magdurusa ka, hindi mag-isa. Kasama mo ang Lord. At naroon siya para aliwin ka. Hindi yung magdusa ka, mag-isa mo riyan. Bahala ka dyan. Hindi ganun ang Panginoon. Naroon siya para alalayan ka. Kaya wala ni isa rito, malalaglag. Dahil may gantimpala kang naghihintay at aalalayan ka ng Lord. Ang tawag, eternal consolation. Not temporal. Problema mo, temporary. Yung consolation ng Lord, ayun, habang buhay. Nakaantabay sa iyo, habang buhay ka, aalalayan ka. Nararapa ka, tatayo ka. Nagkakasakit ka, pagagalingin ka. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. 2 pa lang, 10, kahit 5 lang ang ibigay ko sa inyo, sapat na. Pero daanan na natin lahat, mga kapatid. Kung sa ang tinatawag na sa kainan, mga kapatid, lalo na sa mga bata, yung mga eat all you can na yan, mga kapatid, kayang-kaya nyo pa. Sa amin na medyo may edad, hindi na po namin kaya. Pero sa spiritual, wala namang sobra eh. Kadalasan kulang pa nga eh. Di ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. 3, Jesus is made known. Nakikilala ang Panginoon kapag yung pagdurusa natin kasama ang Lord, nakikita ng tao at napapansin ng tao, hindi ka nagrereklamo. Siyempre, napapasimangot ka rin, tao ka. Medyo nagugulat ka. Akin ba to, Panginoon? Baka sa iba. Hindi, sa iyo. Napangiwi ka ng konti, pero hindi ka nagrereklamo. Sinabi mo, kung ito binigay mo sa akin, kaya ko ito. At kung ito, pagsusubok binigay mo sa akin, kaya ko ito, hindi ko kakayanin mag-isa. Nakayanan ko pala kasi kasama kita. Yan ang maganda kung unity with Christ nangyari sa buhay natin. Hindi ka mag-isa. Kasi ang tao nakikita ka, sasabihin, kawawa ito. Walang kaibigan, mag-isa lang siya. Kawawa. Yun ang kala niya. Kasi sa taong mananampalataya ni Kristo, kasama ni Kristo yung sumampalataya sa Kanya sa hirap at sa ginhawa. Makikita ng tao, ano ba meron dito? Nag-iisa pero masaya. Hindi nila alam nasa iyo si Kristo. Kaya ikay, may lakas ng loob harapin ang mga pagsusubok na dumating at pagsusubok na darating pa. Hindi ka takot dyan. Kasi hindi naman ikaw ang sasagot lang dun eh. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Di ako kantahin mo, Sister Rose. Dahil kasama natin ang Diyos, hindi ako matatakot, hindi ako maguguluhan, kasi kasama natin siya. Nakikilala Panginoon. Pang-4, life is being given to others. Meron palang layunin kung bakit tayo dumadaan sa mga matitinding dadaanan. Minsan ayaw natin pero dapat palang daanan. Para ayon dito sa 4 na dahilan, nakapagbibigay buhay sa iba na halos wala na pong buhay. 2 Corinthians 4:12. 2 Corinthians 4 verse 12, ito po ang sabi,
So then death worketh in us, but life in you. Ano sa Tagalog? Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Nagdurusa yung mananampalataya. Pero yung resulta nun, epektong maganda sa taong nangangailangan ng pag-asa. Kasi ikaw, mga kapatid, na sumusuong sa problema, sasabihin ng tao, kawawa yung tao na yan. Wala nang pag-asa yan. Gumaling. Tulad ng paggawa ng himala ng Diyos, how many times? Mawawala na dapat sa mundong ito. Ang sabi ng tao, wala nang pag-asa yan. Pero mas marunong pa sila sa Diyos, pinagaling ng Diyos. Nagulantang yung tao. Ibang klase ang Diyos nyo. Pwede nyo bang ipag-pray yung kamag-anak namin? Kanina, nagsasalita ka na ng medyo negatibo. Parang sinasabi mo, malas yung taong may sakit. Pinagaling ng Diyos, nagkaroon ng nabuhayan ng pag-asa yung taong walang Panginoong Hesus. Aba, may epekto sa kanila. Sabi nila, kayong mga mananampalataya, ipag-pray nyo naman itong lola namin may sakit. Ipag-pray nyo naman yung aming pasyente. Samantalang kanina, hindi pa nakita ng himala, wala silang pag-asa. Nagkakaroon ng pag-asa. Silang walang pag-asa sa mga Kristiyanong sumusuong sa problema na nagtatagumpay dahil sa mga himala na ginagawa ng ating sinasambat, pinupurit, pinaniniwalaan, sinusunod pa. Panginoong Hesukristo. Mahina ang palakpak. Kasi, sa totoo lang, aminin ko meron pong pelikula, mabot ng bilyon yung kinita. Pinapalakpakan, malakas yung palakpak. Malakas yung palakpak. Kaya, hindi ako papayag, mas mahina palakpak natin sa kanila. Kasi, Diyos ang ating pinapalakpakan. Woo! Hallelujah, praise God. Pastor, lakas na ng palakpak ko ngayon kasi nakipalakpak ako dun. Ay, hindi, lalo na sa Diyos. Hindi ko naman sinabi, huwag kayong pumalakpak kung mahanga kayo. Walang problema ron. Pero yung ating hanga sa tao, may limitasyon. Ang paghanga natin sa Diyos, walang limitasyon. Palakpak ulit. Praise the name of the Lord. Fifth, grace of God is being made manifest. Naiihayag ang biyaya ng Diyos hindi lang sa atin. Di ba tayo naligtas dahil sa biyaya? Pastor, ang preaching nyo, Acts 2:38, hindi biyaya, mali kayo dyan. Biyaya! Di nyo ba alam na naniwala kami ayon sa biyaya ng Lord? Kung hindi niya ginawa lahat para tayo ay mapatanggap, magsisi, sumunod sa bautismo sa tubig, magpalubog sa tubig sa pangalan ni Jesus, at mapuspos ng banal na Espiritu, wala lahat yung ating ginawa kung wala yung biyaya. Yan po tatandaan nyo, we are saved through grace. Dahil sa Panginoon din. Hindi tayo nagmamalaki. Ako nabaptize. Ako tumanggap ng Holy Spirit. Lahat dahil sa biyaya ng Lord. At pag nakikita po yan ng mga tao, namamangha sila. Naiihayag natin in a way yung biyaya na nakamta na natin sa iba pa. At magtatanong sila, what is that you have that we don't? Ano bang meron kayo na pareho ng problemado rin naman kayo, naghahanap buhay rin kayo, hindi naman kayo mayaman, etc. What's the difference? The difference is Jesus Christ. We are saved by grace, and the grace is being
manifested through our sufferings. Not alone. Walang Kristiyano na sinusubukan ng Lord mag-isa. Kasama siya. We are suffering with Christ. Kaya yung biyaya nahahayag. Hindi ako magtataka yung inyong mga kabag-anak, mga kaibigan, isang araw kasama na po natin dito. Kasi hindi po lingid sa kanila, hindi po nalilihim na meron silang nakikita sa buhay nyo. At sabi nila, kung pwede ako makasama agad dyan, gagawin ko. Pero darating tayo sa panahong yaan. In His time. Hallelujah! Praise God! Bilisan na natin. Sixth, merong garantiya ang Diyos na siya po ay huhusga sa atin ng tapat na paghuhusga. Alam niyo mga kapatid, ang nakakatakot sa lupang ito, bagamat hukom ang tao, pwede pa rin siyang magkaroon at matukso na humusga na ayon sa kanyang emosyon. Hindi niya pinaalam, pero yung kasong kanyang hinawakan, ang biktima, kamag-anak niya. Dapat talaga inhibit at sasabihin niya ito ay kamag-anak ko o distant relative, etc. At ibigay, parapol sa ibang hukuman ang kaso. Pero minsan, vindictive yung revenge. Nagtanim ka ng masama sa aking kamag-anak, ito ang hatol ko sa iyo. Mabigat na hatol. Tao kasi. Pero ang kagandahan, merong judgment na ibibigay ang Diyos sa atin, hindi katulad ng isang ordinaryong makasalanang mahinang tao. Iba siya. Siya. He is what I call the judge. Wala nang iba. At pag siya humusga, tapat ang kanyang paghuhusga, malinis, banal, karapat-dapat. Sabi po mga kapatid sa 2 Thessalonians 1, 4, and 5. 2 Thessalonians. Ikalawang Thessalonica mga kapatid. First chapter. Verse 4 and verse 5. Ito pong sabi. So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulation that you endure. Oh, sino po may persecution dito? Sino may problema rito? Taas ang kamay. Ay wala, lahat tayo tataas talaga ng kamay. Ano dito ang kakaibahan? Sa Tagalog, kapighatian inyong tinitiis. Ayun. May kapighatian kasi hindi mo tinitiis eh. Tatakasan mo. Pero itong mga mananampalataya dito sa Thessalonica, tinitiis nila yung mga pagsusubok, hindi nila tinatakasan. Ano raw po ang resulta nito? Verse 5. With which is manifest token of the righteousness judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. Tagalogin natin, maganda to. Maganda to mga kapatid. Ito sabi, verse 5. Na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Bakit nasabing patas ang paghuhukom ng Lord? Ay hindi pa ba patas? Yung mga masunurin, naghihirap pa rin. Dumadaan sa pagsusubok. Yung masama, bakit parang pinagpapala siya? Dapat, di ba? Pinaparusahan. Pero pantay-pantay ang trato ng Diyos sa masama at mabuti. Yung araw, yung ulan, di ba parehong nangyayari sa masama at matuwid? Pwede ba ikaw lang yung aarawan at yung masama uulanan at uunduyin at magkakaroon ng undos yung masasama?
Di ba pagka merong unos, tayo na matutuwid din, tayo na sumusunod sa Lord, we also suffer the same fate. Yung bubungan mo, bye-bye, lumilipad. Sa kapitbahay mo, alam mo, drug lord, wala, hindi natinag, ang tibay na materyales. Bakit ganyan? Pero tiniis mo ang naihihayag sa paligid, ang matuwid na paghuhukom na matuwid na Diyos. Pantay-pantay siya magtrato sa lahat. Walang masasabi ang tao, sasabihin, grabe ang Diyos nyo. May paborito. Wala silang masasabi. Kasi hanggang ngayon sa oras na to, tayo, mahina, nakakasakit, tumatanda, nakakaedad, umiitim ang buhok. Umiitim ang buhok. Nanghihina, Kristiyano. Pero purihin ng Lord. Patungo tayo sa glory land na inihanda ng ating Panginoon. May gantipala sa huli, huwag ka matakot. Sulong, diretso. Ikapito. Pagkatapos nito, 3 na lang po bali 4 na lang. We will reign with Him. Maghahari raw tayo kasama ng Panginoon pagdating ng panahon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Number 8, kasi yung paghahari, hindi ko na po masyadong tatalakayin. Kasi yung mga tao, ganito, gusto kong maging presidente. Nung naging presidente, sasabihin niya, ayaw ko na maging presidente. Ganito lang pala yun. Di ba ganun yung isa nating presidente, pangalan, letter D, yung umpisa? Tapos yung anak niya, vice ngayon. Oh. Parang, nahihiya nga ako mga kapatid, nagmumura. Di ba? Kung pwedeng sabihin sa aking mga anak, tumingin na lang kayo ng ibang pangulo, wag yung pangulo natin, nakakahiya. Buti yung pumalit ngayon, kahit di ko po inelect, mas may statemanship ng konti, natuto na sa tagal sa posisyon. Pero yung kanyang bise, saka siya, parang nag-aalitan. Pangit. No? Pangit po, mga kapatid. Wala pong katuturan yung maging politiko dito sa lupa. Maliban lang, magiging politiko ka na malinis ka at ang dala mo, salita ng Diyos. Patas ka sa pagkuha ng tax, yung mga dapat tanggalin sa lipunan, tinatanggal mo, at ikay mabuting political figure. Pero sa lupa, lumilipas. Pero itong pinag-usapan natin kanina, kaya hindi ko na masyado pinaliwanag, pag dumating tayo sa langit, ano sabi? Maghahari tayo kasama siya. Sabi, Jesus reigns. Di ba? Ang Lord naghahari. At dahil tayo ay sumunod sa Kanya at may unity tayo sa Kanya, ang sabi rito, we will reign with Him. Maghahari tayo kasama siya. Boto niyo ako Boto niyo ako 2025. Ambisyo ko ay yung mga, ang gaganda ng kanilang mga moto, ambisyo niya raw ay magserbisyo. Grabe, para lang ma-elect. Sa langit, walang boto-boto mga kapatid. Lagay ka sa posisyon, maghahari tayo kasama ang Panginoon. Sige, tuloy na. Number 8. Spirit of glory rests upon us. 1 Peter 4:14. So matatapos na po tayo. Nakaka-excite mga kapatid. Hindi natin alam, napakarami pa lang naghihintay na blessing. Bagamat tayo sumusuong sa problema, may gantimpala pala. Ito pa, ano sabi rito? 1 Peter 4:14. Basahin ko mabilis. If ye be reproached for the name of Christ, ayan po, conditional to. Baka naman ikaw may problema, kagagawan mo. Ay, hindi po yan yung
sinasabi ng ating mensahe, deserving ka. Kung may ginawa ka, mali, sagutin mo yan. Pero yung sinasabi dito, nagdurusa ka sa ngalan ni Kristo. Ano raw sabi? Dito, sa verse 5. Tama ba? Verse 14, I'm sorry. And if ye be reproached for the name of Christ, yun raw ano raw? Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested upon you. Ano raw? The Spirit of glory of God rest on us. Ay, palakpakan natin ng Lord. Ang ganda nito. That when His glory shall be revealed, ye may be glad with... Teka, yung text natin nabasa ko, sa 14 pala. Okay. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God rested in you. And on their part, He is evil spoken of, but on your part, He is glorified. Ang wika, mga tao, minsan nagsasalita ng pangit sa Panginoon, pero nangyayari naman sa atin, yung kabutihan ng Diyos nangyayari. Kaya wala silang tulak kabigin, wala tayong masabi sa Diyos. Kitang-kitang ebidensya, maganda resulta. Totoo yung sinabi, nagtanim ka ng mangga, hindi ka naaani ng abukado. Nagtanim ka ng miracle fruit, hindi ka aani ng buko. Ganun ba? Sinong nakauwi ng miracle fruit sa inyo? Maganda raw yan. Praise God. Una namin nakita yan, para akala, suha ba yan? Buko ba yan? Miracle fruit pala, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo lang nakakaintindihan dito. Tayo nagpunta ng family day. Last two, mga kapatid. Huling dalawa. Ito ang maganda. Di ba sinasabi natin pag tayo sumasamba sa Lord, glory to God? Ayaw natin yung kalawalhatian mapunta sa atin kasi tayo instrumento lang ng Diyos eh. Ang talagang pinanggalingan ng blessing natin sa Kanya eh. Blines ka. Minsan sinasabi natin, galing ko. Mas mayaman ako sa kapitbahay ko. Yung glory na pupunta sa iyo, ayaw po ng Diyos yun. Hindi po tama yun. Ang glory, kung meron man, ibabalik natin dun sa nararapat. Nabigyan nito. Walang iba kundi yung nagpala sa atin. Yung nagligtas sa atin. Yung nagbago sa atin, mga kapatid. Yung nagdala sa atin sa kalagayan ngayon. Out of darkness into His what? Marvelous light. Woo! Sa Kanya lahat ang papuri at kalwalhatian. 1 Peter 4:16. Ito po ang sabi, second to the last na reward. Yet if any man suffer as a Christian, nagdudusa ka pa ba? May problema ka ba? Isinasantabi ka ba sa opisina? Yung negosyo parang sila-sila lang, ikaw hindi ka sinasama? Are you suffering as a Christian? Kasi Kristiyano ka? Ito po. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Sasabihin mo, hindi ako malulungkot, hindi ako magmumukmok, hindi ako mahihiya, at ito ay gagawin ko para sa kalwalhatian ng Panginoon. Tama itong ginagawa ko, sumusunod ako sa Diyos, at kung ito masama sa kanilang paningin, wala akong pakialam. Ang pakialam ko, ibigay ko ang lahat ng kalwalhatian sa aking Diyos na buhay. Alam nyo, doon po sa hindi nakakaunawa nito, parang iniisip niya yung yung practical ba? Mabubuhay ba pamilya ko niyan? Magsusurvive ba kami? Makakabayad ba? Yung mga ordinary lang na mabababaw na mga concerns, yun lang ang iniisip niya.
Hindi na aabot dito sa pinag-uusapan natin na ikaw ay napagbigyan ng pribilehyo ng Diyos, makapagbalik ng kaluwalhatian sa Diyos, at while you are alive, you are able to do it. Example. Ano to? HM. Itong bahay na to. Ano to? Ganito to. 3 million. Sige, bibilihin ko yan. Kasi naniniwala ako. Tingin ko lang sa'yo, pagkapanipaniwala ka. Ay, wag po kayo mag-alala. Kristiyano po ako. Mananampalataya ako. Binili. Pagtalikod niyang ganon, sabi niya, "Glory to God. Nabili yung aking binibentang bahay." Pwede niya sabihin, mukha ko pa lang, naniwala na, galing ko talaga, no? Hindi siya natukso. Ang sabi niya, nabenta ko to sa tulong niya. Kaya lahat ng papuri at paglalhati sa kanya pa rin. Wala ni katiting, akong kukunin. Oh, masayang, ano yan, tawag dito, experience na sana lahat tayo nakaka-experience niyan. Kasi ang sabi rito, hindi lang masaya kung hindi nagagalak pa. Hindi lang masaya, hindi lang nagagalak, kung di natatawa pa sa saya at sa galak. Masayang masaya sa Panginoon. Woo! Hallelujah. At huli, 1 Peter 13:14. Yes. 2 Peter yung aking kinalalagyan. Pumunta tayo sa 1 Peter, mga kapatid, 13-14. And I will end with this. Wherefore, 1 Peter 4. 1, 4. Okay, verse 4. Or chapter 4. 13-14. Here we go. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. And last verse, mga kapatid, verse 14, and if ye be reproached in the name of Christ, happy are ye, for ye have the Spirit of glory and of God resting or rested upon you. On their part, He is evil spoken of, but in your behalf, He is glorified.